Para na bang oven ang loob ng inyong bahay? Paano ba natin mapapalamig ang loob ng bahay ninyo? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Every need, we bring the light. With you in mind, we build it right. Build it right, we build right, make it better. Build right, solution for professional builders. Napansin nyo ba kapag kayo ay pumunta sa abroad, lalo na sa mga malalamig na lugar, kapag napakalamig, ano po gagawin natin? Papasok tayo sa loob, di ba? Ng bahay o ng ating mga hotel. Napansin nyo ba pag pumasok ka ng kanilang bahay, mainit na. Tapos pag pumunta ka naman sa hotel room mo, di ba? Mainit na rin. Bakit kaya naman dito sa Pilipinas, na mainit na nga sa labas, pagpunta mo na naman ng inyong bahay, mainit pa din. O pag lalong pumunta ka ng hotel na hindi bukas ang aircon, malalong mainit. Tama po ba? So bakit kaya hindi po ba dapat pag galing ka sa malabas na mainit, pag uwi ng ating bahay na dapat maging komportable, ay hindi pa rin siya komportable dahil napakainit pa rin ng ating bahay. Dahil hindi common ang practice ng paggamit ng insulation sa Pilipinas. Bakit kaya? Dahil hindi ba required ng ating gobyerno o dahil kulang ang ating kaalaman? Or dahil ba mahal ba ito? Ito ang pag-usapan natin para mas lalo natin maunawaan kung totoo bang mahirap, mahal, at madali lang ba talaga gawin ang insulation sa loob ng ating mga bahay. Sa ibang bansa, maraming iba't ibang klaseng insulation system. Merong blanket type. Ito yung mga fiber materials like fiberglass, plastic, and natural fibers na ginagamit pwede sa pader, sa sahig, or sa ceiling. Ayan. So ano pa ba? Meron din mga concrete block insulation na gumagamit ng foam boards or foam beads. Meron din foam boards na gawa sa polystyrene, polyurethane, at phenolic na pwedeng gamitin sa mga walls, sa mga floors, sa mga ceiling, or mga low slope na roof. Okay? So meron din insulating concrete forms na gawa din again sa foam boards at sa mga foam blocks. Meron din reflective systems na gawa sa foil face craft paper. Meron din polyethylene bubbles na ginagamit at meron din mga polyethylene foam. At meron din mga spray foam. Ano naman mga spray foam? Ito yung ginagamitan ng cementitious type pag-spray para maging insulating or mga phenolic or mga polyurethane type. And I'm sure marami kayo nakikita mga videos na using two-part, part A, part B, polyurethane at yung spray sa kanilang mga pader. Tama, no? So, meron din mga structural insulating panels. Ayan. So, ito very popular ngayon. Ito yung mga sandwich panels. Iba't ibang klaseng designs na using sandwich panels na normally ginagamitan nila mga EPS beads or mga foam board sa loob na sinasandwich. Either gumamit sila ng metal or gumamit sila ng mga fiber cement board para i-sandwich. At ginagamit rin ito ngayon normally sa mga roofs. Meron din mga foam boards, meron din mga liquid foam na ginagamit para sa mga wall, ceiling, and floors. Ayan. So, ayan na. So, medyo naging mas malinaw na sa inyo ano iba't ibang klase. At marami pa. Ito pa lang yung mga iilan na nabanggit namin. Meron pa isang insulating material na hindi pa natin nabanggit. Ito yung insulating mortars. Ano nga ulit yung insulating mortars? Alam ko yan yung madalas na itatanong nyo ngayon. Totoo ba may insulating mortar? So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Under sa European standards, EN number 998-1, yes, merong European standards ang using insulating mortar. Meron siyang properties na kailangan masunod para ma-consider siya as insulating mortar. Opo, yan po yung sand cement mix na pwede nyong tawaging insulating mortar. Pero hindi yung sand cement mix na alam ninyo. Ayan. So, para mas lalo natin linawin, ano po ba ang mga properties na meron sa isang insulating mortar para sabihin natin ay pumapasa siya sa requirement ng EN 988-1. Number 1, chine-check natin yung compressive strength. Dapat pumasya siya sa standard ng European standards na CS3. Ano ba ibig sabihin ng CS3? Ang CS3 ay nasa 3.5 Newton per square millimeter to 7.5 Newton per square millimeter. So I guess malinaw naman kung ano ibig sabihin ng compressive strength sa inyo, no? So ito number 2, capillary water absorption. Ayan, di nyo naiintindihan, ano? I-explain ko sa inyo rin ibig sabihin nun. Capillary water absorption simply means kung marami ba siyang ina-absorb na tubig. Yan, ganun lang kasimple. Kasi ayaw natin na nagsisip-sip ng tubig yung plaster natin, tama? Kasi for obvious reasons, ayaw natin pumasok ang tubig sa ating pader. Di ba? So paano ba natin tinetest? So what we do, kumukuha kami ng cube ng product, and then nilagay namin sa tubig, probably around 2 mm lang. Tapos tinitingnan natin kung nag-absorb ba siya ng tubig. So paano natin malalaman? Dahil bago natin siya ilagay sa tubig, wini-weigh muna natin. Tapos after nyan, ilalagay natin siya sa
tubig, sa may pan ng tubig. And then, after a couple of hours, nilalabas natin, chine-check natin kung ilan ang nasipsip niya. Ayan, ganyan siya i-test. Alright, so para malaman natin kung papasok ba siya sa limits na pwede niya lang ma-absorb. Under sa test na to, ang requirement ng European standard should be W2. So ano ba yung interpretation ng W2? Yung C is less than or equal to 0.2 kg per square meter per minute. Ayan. So medyo complex ng konti, no? Ayan. So yan yung mga standards na dapat hindi siya masyado sumisipsip ng tubig. Number 3, thermal conductivity. Ang ibig nang sabihin dito ay yung init sa labas, yung materialis mo ay dapat hindi maganda yung conduction niya. Ayan, para mailipat sa loob ng ating bahay. Paano siya mini-measure? Okay, so dapat pasok siya sa rating ng Euro Standards ng T2 rating. Or, ang T is less than equal to 0.2 watts per meter Kelvin. Ibig sabihin, yung heat transfer ay hindi dapat lalagpas sa 0.2 na requirement ng Euro Standards. Ayan. So, kung nahirapan kayo, nahirapan din ako explain, pero yan ang rating na sinasabi ng European Standards. Ano nga ba ang produkto para dito? Para maging insulating, magandang capillary absorption, at the same time, maganda rin ang compressive strength. Ang produkto na nire-recommend po namin dito po sa Buildrite ay si Cryocrete. Cryocrete is a lightweight, air-entrained, foaming, cementitious stick plaster. So specially formulated to provide significant thermal insulation on external walls. Ayan, napaka-high-tech, no? This product can actually lower your indoor temperature up to 2.5 degrees Celsius compared to traditional sand and cement plaster. By the way, na-test ito sa Taiwan, sa Thermitest Asia, okay, para ma-validate nyo kung totoo o hindi. At we're following EN test standards of EN number 998-1. Yan yung thermal conductivity test na ginamit natin to check kung papasa ba kami sa European standards. So, maganda rito, pumasa po kami, pumasa rin po yung aming capillary absorption test at pumasa rin po ang compressive test. So, basically, ang Cryocrete falls under EN 988-1. Ayan. So, ano po ba ang maganda rito sa produktong to? Ang maganda sa produkto na to is lightweight. So, pag gumagawa tayo ng bahay or condominium na ayaw natin na maging bumigat pa, so ito malaking tulong, no? At the same time, ready to mix. So, it's already in a bag, hindi mo na kailangan haluan ng semento, buhangin, tas i-mix. So, it's already in a bag. Yung kagandahan ng pag-lightweight nito, it is 60% lighter than using sand cement plaster. And of course, may insulating properties na to compared using sand cement mix. Alright, so it's also ready to mix at napakadali siyang gamitin because it's already in a bag. So hahalo nyo lang sa cement mixer mo and then you can apply the walls already. So ang recommended thickness po ng using the Cryocrete is minimum thickness of 10 mm to maximum of 20 mm. Kapag gusto mo pa siya kapalan, hayaan muna natin siyang tumuyo, tapos mag-replaster tayo ulit ng additional na thickness. Isa pang maganda dito ay gumamit kami ng mga recyclable materials para maging environment friendly itong produktong ito. So probably, ang pinaka-reaction ninyo ay, totoo ba yan? And what makes it insulating? Tama. So, sasagutin natin yan para lalo kayo maniwala na there is such a thing as insulating mortars, no? Number 1, gumamit kami ng cellulose fiber na filler para hindi maganda ang conduction ng heat papunta sa loob. Ayan. By the way, I'm very proud to announce that this product has already been patented. Ayan, so first Filipino product na may patent at invention again. So this is patented worldwide. So very proud, no, na nagawa po ng team po natin. Number 2, reduce thermal conductivity. The presence of air voids, no? Yung mga air pockets dahil nagkaroon tayo gumamit tayo ng air entraining additive, no? Within the mortar matrix increases its overall porosity. Ayan, di ba? Sabi ko sa inyo, maging porous siya. So, since air has low thermal conductivity, the transfer of heat through the mortar is hindered. Ayan, napipigilan niya yung paglipat ng init, no? So, this means that during hot weather, the air entrained mortar will resist absorbing as much heat, and during cold weather, it will resist losing as much heat. Wow, galing na to, no? As a result, buildings constructed with air-entrained mortar can have improved thermal insulation
properties. Ayan na, using science, we are able to explain na totoong meron pong insulating mortars. Ayan, bago tayo pumunta sa pinaka-exciting na part, yung video kung paano siya gamitin, tip lang muna no, sa paggamit na ito. Alam ko po yung mga mason natin, sanay po tayo sa pagbuli, sa paghagod ng ating plasters. No? Dito po, hindi po namin i-recommend na sumobra ang ating pagtatravel, over-troweling. Kasi pag over-trowel, masisira po yung mga bubbles natin. Ang gusto po natin mangyari ay meron ma-entrap air doon sa loob ng ating plaster. Kasi yan yung magtra-trap ng mga init. Yung mas malinaw na explanation kung paano siyang gamitin, panoorin nyo ang video na ito. Ayan na, so alam niyo na kung paano natin palalamigin ang ating bahay using the insulating plaster of Cryocrete. Bukod dito sa Cryocrete, kung gusto niyo na pang ma-improve yung coolness ng loob ng ating bahay, we also recommend using Buildrite RRC. Ano po yung RRC? Ito yung reflective roof coating ng Buildrite. Basically, it's made of polyurethane and at the same time, it's color white. So alam naman natin lahat na ang kulay white ay nakaka-reflect ng init, no? Para mga damit natin, di ba? Ayaw natin magsuot ng madidilim na kulay, no? Lalo na pag mainit. So gusto natin yung puti para mag-reflect at maging malamig ang ating pakiramdam. To get more information and more details on the RRC, pwede nyo panoodin ang episode 24 under sa YouTube channel po namin to learn more about the insulating properties ng RRC. Kung meron pa kayong mga additional videos na gusto niyo na gawin po namin, lagay nyo lang kami ng konting message sa comment section sa aming YouTube channel or i-message nyo kami sa Buildrite Construction Chemicals. Kung meron din kayong mga katanungan or tanong or problema sa inyong mga bahay, please feel free to message us and we'll get back to you as soon as possible. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado! Buildrite solution for professional builders.